Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay aming binabati ng magandang umaga o magandang gabi saan man po kayo naroroon. Salamat po sa pag-join niyo sa amin sa araw na ito. At inaanyayahan po natin ang banal na espiritu na samahan tayo. Nawa po ang Panginoon ay laging gumabay at sumuporta sa atin. We claim the success of this gawain today. Pinagdarasal po namin si Brother Albert, si Sister Shirley na kung saan siya ang magbibigay ng inspirational talk ngayon. At tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa Panginoon para sa kapayapaan, sa pagkakasundo, at sa pagmamahalan ng isa't isa. Kaya nga po sa ating mahal na Word of God, ang pagmamahalan po, ang love, ang pinakaimportante sa lahat. Kaya po, through love, magkakaroon tayo ng peace and harmony for each other. Hindi lang po ang ating mga kapatid, kundi po pinapanalangin po rin natin ang mga bansa sa kapwa bansa. Kaya maraming maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyo pong dalo palagi at kaisa namin sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay ating tatawagin si Sister Shirley para sa kanyang inspirational talk. Papuri at parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa Diyos.
Ako po'y bumabati sa inyong lahat ng magandang hapon dito sa UK o magandang tanghali. Magandang gabi sa ating mga kapatid sa Pilipinas at kung sino man po ang nakikinig at ang nanonood at nagsusubscribe ng gawain ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang akin pong tatalakayin ngayon ay hango po sa Romans chapter 13 verses 1 to 6. Ang bawat tao ay pasakop sa pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Lalapatan ng parusa at sino mang lumaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan at gumawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at pupurihin kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumawa ka ng masama sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magparusa ng gumawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop na hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyong matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo ang bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo ng buwis na kinaukulan, gumalang at nararapat igalang sa parangalan at ang dapat parangalan. Sa ating pong buhay ngayon ay tayo po ay pasakop sa ating mga pinuno dahil po ito ay tinatag ng ating Panginoon. Huwag po tayong lumaban sa mga pinag-uutos ng ating pamahalaan dahil ito po ay itinatag ng ating Panginoon at tayo pong naririto ay binigyan ng magandang buhay na ipinagkaloob ng Panginoon at ang mga namumuno ay may karapatan ding magkaroon tayo po ay magkaroon din po tayo ng magandang pinalalagyan ng ating bayan. Tayo po sumunod sa mga batas at ang batas po ang lumalabang po sa batas ay nagkakaroon po ng mabigat na parusa na nanggagaling sa ating pamahalaan. Ganun din po at ang Panginoon ay siya ang nagtatag upang bigyan tayo ng magandang gawain dito sa ating kinalalagyan. Ang mga nagagawa ng mga kasalanan ay bibigyan din po ng kaparusahan at ito po ay dapat nating sundin kung ano ay pinag-uutos ng ating pamahalaan. Ipairal natin sa ating mga namumuno sa ating bayan na tayo po ay pinaglilingkuran ng pamahalaan at ang kataas-taasan nating Diyos ang siyang nagbibigay ng talino sa ating mga namumuno. Sa ating kinalalagyan ngayon, ang kapangyarihan po ay tayo pasakop hanggang tayo po binibigyan ng magandang halimbawa kung ano ang pinag-uutos ng ating Panginoon. At ganun din po bilang tayo isang mamayan, tayo magbayad ng buwis at ito po ay ating natatamasa sa ating buhay. Tulad na lang po natin sa naririto sa ating bayang ito ng lahat ng mga institutionalized na ang pamahalaan ang nagbibigay na kung ano ang mga ipinag-uutos at ito po ay ating nakakamtan
Isa na lamang ho ako na ako'y nagbayad ng buwis. Ang lahat ng mga ang nais na dapat sa iyong buhay na nangyayari tulad ho ng ating National Health Service, malaki ang naitutulong sa bawat isa sa pagbabayad ng buwis. Meron naman ho diyang mga taong nagkakaroon ng kasakiman sa mga nangyayari dito sa pamahalaan dahil sila ay nagkakaroon ng hindi hindi maganda sa tingin ng Diyos. Higit sa lahat ay nalalaman rin ng tao na sila ay nagkakaroon ng mga karangyaan sa buhay na hindi sila nagkaroon ng kahirapan upang kumuha ng mga salapi upang sila'y mabuhay dito. Yun po ay merong kaparusahan na ipagkakaloob ng gobyerno, higit sa lahat ang ating Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay ng panahon upang sila ay magkaroon ng kasagutan at magkaroon ng isang kaparusahan na hindi nila malalaman sa kanilang buhay. Ito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Amen. Maraming salamat po, Sister Shirley. At ngayon naman po ay si Brother Albert na ang ating maririnig. Magandang araw po mga kapatid, magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga nandito sa UK at sa lahat na maaring makarinig ng ating munting pag-aaral na ito ay magandang araw po sa inyong lahat at dalangin ko na ang kapayapaan ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Dito po sa binasa ni Sister Shirley ay kagaya rin po noong ating napagnilayan noong nakaraang linggo doon sa aklat yata ng Mateo 25 mula sa 35 yung ito po yung mga gampanin ng isang Kristiyano. At ngayon po bilang isang Kristiyano ay kinakailangan po tayong sumunod kung ano itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. At sabi nga po rito sa binasa ni Sister Shirley sa aklat ng Roma chapter 13, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, ang sabi po rito, let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resist what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to a good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. Kung itutuloy pa natin sa verse 4, for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the swords in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoers. Therefore, one must be in subjection, and not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. Ay kahit nga po konsensya natin ang tanungin, ay tayo'y dapat napasakop sa governing authority, sabi nga rito.
At marami pong mga verses sa Bible na nagtuturo ng pagsunod. Pero ang aral pong yan nagsimula sa ating Panginoong Hesukristo na kailangan tayo ipasakop sa namumuno. Kung ating pong babalikan sa ating kaunting pag-aaral dito po sa aklat ng Mateo, aklat po ng Mateo, chapter 22 from verse 18, ito po sinasabi. At sabi po rito, ilagay natin sa verse 16. Sa verse 16 po, may nagtanong sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po rito, and they sent their disciple to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully, and you do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances. Tell us then, what you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? But Jesus, aware of their malice, said, Why you put me to the test, you hypocrite? Show me the coin for the tax. And they brought him a denarius. And Jesus said to them, Whose likeness and inscription is this? They said, Caesar. Then he said to them, Therefore render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. So, ito po ay napapahayag na talagang kahit ang Panginoong Hesukristo ay nagsasabi rito na dapat tayong pasakop. At inihalimbawa nga niya rito doon sa gustong hulihin ng ating Panginoong Hesukristo kung matubid na bayad ng buwis kay Caesar kasi siya po yung highest governing body doon sa nung panahong yon, kung matuwid na magbayad ng tax. Kaya sinabi niya, render to Caesar the things that are Caesar, and to God the things that are God. So ito pagsasabi ng ating Panginoon Jesucristo na hindi masamang magbayad ng buwis sa mga namumuno. At kung minsan, kung ating titingnan sa ating pamahalaan, yung mga buwis kasi ibinabayad natin, yan ay mga sweldo na ibinabayad sa mga government employee at dito sa mga sundalo. Sa mga sundalo natin, yan ang gagaling sa ating mga buwis. Yung mga sinusweldo mula sa presidente hanggang sa pinakamababang ng gobyerno, galing yan sa buwis. Kahit yung sa flood control, galing yan sa buwis. Yung flood control nga lang sa atin na naibigay sa gobyerno, yung galing sa buwis, ay hindi nagagamit sa tamang paraan kundi ibinubulsa. Kaya binabaha, lalo nang nagkakaroon ng malaking baha sa Pilipinas dahil hindi nagamit sa dapat pagkagamitan. Pero yung mga sinusweldo ng mga government teachers, sa mga sundalo natin, sa mga government employees mula sa presidente, galing yan sa buwis natin. At sila na may meron tungkulin ayon sa tungkuling ipinagkaloob sa bawat isa sa kanila, nagampanan nila ng buong husay ang kanilang tungkulin ayon sa isinusweldo sa bawat isa sa kanila. Kaya kung ang taxes ay nakalaan sa flood control, dapat doon talaga magamit yon. Dahil yung iniisip ng ating pamahalaan, kaya merong flood control ay maiwasan ang pagkasalanta
ng mga lugar sa ating bansa at maiwasan ang pagkamatay ng maraming tao. So yun po ay mga programa ng ating pamahalaan na sa ikabubuti. Pero bakit sumasama? Dahil sa mga taong merong personal na interes nang iniisip laging sa kapakanan ng kanilang sarili. Alam po ninyo, isang leader dapat na maging maingat din. Dahil lalo na po yung mga matataas ang katungkulan, dapat ay maingat sila. Alam po ba ninyo na yung matataas din ang katungkulan ng dinadalaw ni Satanas? Sila po yung unang-unang tinutokso ni Satanas sapagkat malaki ang kanilang kapangyarihan. Basahin natin dito sa aklat ng ano ba ito? Ano nga ba yun? Dito po sa ano nga bang book yun? Hallelujah. Dito sa aklat ng ito, kaya nga po nasabi ko na kuminsan yung humahawak ng mga katungkulan ay siyang unang tinutokso ng masasamang espiritu kung minsan. Tingnan po natin dito sa aklat ng Revelation chapter 16 verse 13. Kaya nga po yung mga may katungkulan dapat na maging maingat. Ang sabi po rito, and I saw coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet 3 unclean spirit like frogs. For they are demonic spirit performing sign who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for the battle on the great day of the God, the Almighty. Alam po ninyo kung minsan yung mga leader, yung mga hari ng isang bansa, kung minsan yan ay tinutokso ng diablo. Bakit po? Kasi malaki ang magagawa nila kapag sila'y napatokso sa diablo. Bawat desisyon nila na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay malaki ang epekto sa paligid. Ihalimbawa na lang natin yung mga giyera nating nagaganap sa kasalukuyan. Kapag ang isang pangulo ng bansa na may kapangyarihan ay nagdesisyon ng panggigyera sa kapwa bansa, ay malaki pong kapinsalaan ang nagaganap at nagagawa niya. At kung ang kanya pong susundin ay yung hindi makatao at makatarungang desisyon, nagbubunga ito ng malaking kapahamakan at kapinsalaan sa sangkatauhan kasi malaki po ang epekto noon ng bawat desisyon ng isang leader. Kung yun ay mga pangkaraniwan lang, hindi masyadong malaki ang damage. Pero kapag ka po ang isang leader ang nagdesisyon ng mali, napakalaking damage po nagagawa. At posible po na gamitin ng espiritu ng masama ang isang leader. Sila nga po ang pinupuntahan nitong mga, anong tawag dito? Unclean as spirit like frogs. For they are demonic spirit performing sign who go abroad.
Sila'y nagpapalibot-libot sa buong mundo to the kings of the whole world, sa mga hari, sa mga matatasang katungkulan. Umi-impluwensya po sila. Bakit po? Ay kasi malaki ang damage na magagawa ng mga taong may katungkulan. Kahit po sa isang iglesia, malaki po ang nagagawang damage. Bakit po? Kapag ka po ang aral ng isang namumuno ng isang iglesia ay hindi ayon sa Ebanghelyo ni Kristo, malaking damage po ang nagagawa na. Bakit? Kasi sa Biblia po, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:24, ito po sinasabi, for false Christ and false prophet will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. Ano sabi kang Tagalog dito? Sa aklat po ng tawag dito, Mateo 24, ang sinasabi po rito sa wikang Tagalog, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Pag sinabi pong mga, marami ito. Ay pagka po marami ang magliligaw ng aral ng ating Panginoon Jesucristo, ay marami rin po ang maliligaw. At kung minsan sa pagkaligaw, ang masama po nito, kapag ang naituro nila ay mali at hindi ayon sa Ebanghelyo ni Kristo, ay pinaniniwalaan na nilang iyon ng tama. Hindi na natin mabago ang kanilang sistema ng paniniwala. Bakit po? Ay kasi malaong panahong na itanim na sa kanilang aral. Kaya ang sabi nila, kung saan ako nagising, ay doon na rin ako mananatili kung saan siya nagising. Kaya kung ang isang tao ay nagising na nasusunog ang kanyang bahay, ay sabi niya, dito na rin ako nagising. Kaya mananatili na lang siya rin sa bahay kahit nasusunog. Pero mali pong kaisipan yon. Kailangan po, kahit doon ka pa nagising, kung ang aral naman ay mali, ay dapat ay magdesisyon ka ng pag-alis para hindi ka masunog. Kasi po yung false prophet, ito po yung mga magtuturo na kung minsan inililigaw ang tao. Kung minsan po ang ibang false prophet, mali ang itinuturo. Wala pong muwang sa salita ng Diyos. Meron pong ganyan dito sa Timothy chapter 1 verse 8. Ito. Sa verse 7. 1 Timothy chapter 1 verse 7, nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagamat di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ay wala palang alam ito sa salita ng Diyos, kaya puro ikapu na lang ang iniaaral. Meron po kasing grupo na hindi na lumagulago sa pananampalataya. Ewan ko kung kayo nalago sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ewan ko kung kayo lumalago. Lumalago po ba kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Kasi meron po akong grupong nadat nung una na hindi na kailanman lumagulago. Puro nalaang ikapo ang naririnig sa simula't simula, puro ikapo. Hanggang sa huling umalis ako, puro ikapo. At kapag karaw itinuro mo yung hindi magbigay na ikapo, ninanakawan daw ang Diyos. Kaya ang mga tao takot. Natatakot. Kasi binabasa nila yung nasa aklat ng Malakyas.
na dinadaya ba ninyo ako? Tanong ng Diyos. Sa paanong paraan ka namin dinadaya? Sabi ng mga tao, sa hindi ninyo pagbibigay ng ikapo. Totoo po yun. Nung panahong sinalita ng Diyos na dinadael siya sa hindi nila pagbibigay ng ikapo, totoo po yun na talagang sinabi ng Diyos. Pero kailan niya yung sinabi? Sa mga Israelitas niya sinabi yon. Basahin niya natin. Sa aklat po ng Malakyas. Nasaan ba yung Malakyas dito? Bandang huli na pala yun. Malakyas. Ang sabi po rito ay ganito. Sa verse 8. Chapter 3, verse 8 ng Malakyas. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Yun po yung tanong. Gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So malinaw po mga kapatid na nung nagsasalita ang Diyos sa bansang Israel ay talagang totoong ninanakawan nila. Bakit po? Kasi utos po yung pagbibigay ng ikapo sa mga Israelitas. Dahil kailangan ang mga pari pong yung mga Levitical priest, bawal po yung makisalamuha sa bayan. Hindi po sila makapagtrabaho kagaya ng pangkaraniwang Israelitas na pwedeng magbukid, magsaka. Kaya inatasan sila ng Diyos na sila'y magbigay ng buwis ng ikapo para merong pansustento doon sa mga paring Levitiko. Kaya inatasan sila ng Diyos at nagsalita ang Diyos ng ganito, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Bakit po nagsalita ng ganito? Kasi kailangan po kasing yung mga paring Levitiko ay mabuhay. Ay hindi naman sila makapagtrabaho na kagaya ng pangkaraniwang Israelita sapagkat bawal po sa isang pari na makisalamuha sa labas at baka mahawa ng kasalanan ng bayan. Kaya sila nananatili lang sa templo. Ngayon, para sila'y makasurvive o mabuhay, ay nagbigay ng utos kay Moises ang Diyos na magbigay ng ikapo para sa mga Israelitas, para doon sa mga Levitical priest. Ngayon, basahin nga natin sa bagong tipan ko nung paliwanag ni San Pablo doon sa binasa kong ito na utos pala ito. Ngayon, etong ang pero ibalik ko uli roon sa binasa ko ito. Yan po'y utos sa Israel. At totoo po yan. Ha? Totoo po yan. Yan nakasulat na yan. Totoo yan. Kailan totoo ito? Noong panahon ng mga Israelitas. Totoo po yan. Pero kung ilalagay po natin sa chapter 4, verse 4 ng Malakyas din. Ang sabi po rito, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses, kasama po roon yung ikapo, na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, yung Horeb po bundok, para sa buong Israel, sa makatuwid bagay, ang mga palatuntunan at mga kahatulan.
So kasama puro sa utos na ibinigay ni Moises sa mga Israelitas yung pagbibigay ng ikapo. So yung utos na yun sa chapter 3, yun po'y utos para sa mga Israelitas, hindi po yun utos sa Kristiyano. Hindi po utos sa Kristiyano yun. Utos po yun sa mga Israelitas, yung pagbibigay ng ikapo. Ay bakit kaya naman itong ating mga kapatid na born again Christian, laging iniaaral yung ikapo kasi madali po kasing pagkakitaan ng ikapo. Yung mga pastor, yung mga nangangaral, ay yumayaman dahil po sa ikapo ay kung ang kanilang miyembro kumikita ng 100,000, yung 10% noon ay 10,000. So malaki yung kita nila sa ikapo. Kaya yumayaman si Brother Mike Bilarde. Yumayaman po kasi ang mga miyembro niya lagi inuobligang magbigay ng ikapo. Tama po yun nung panahon ng mga Israelitas. Tama po yun. At pag hindi ka nagbigay, nakakasala ka sa Diyos. Noong panahon ng mga Israelitas. Pero sa panahong Kristiyano, ganito po ang pangyayari. Dito po sa aklat ng Hebrew, chapter 7, ito po sinasabi sa verse 5. Ito po'y panahong Kristiyano na. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi. Alam po ninyo yung mga pari na binubuhay ng ikapo noong panahon ni Moises. Yung po'y salipi ni Levi. Kasi po yung Levi, diyan po kinukuha yung mga nagiging pari, yung nagseserve sa tabernacle, yung Levitical priest. Yan kaya. At katotohanan ang sa mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos o inuutusan pala yung mga saserdote na Levitical priest ay mayroong utos na kumuha ng 10% bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Yan po'y sa lumang tipan, ha? Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagaman ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. So sa makatuwid, yung po talagang pagbibigay ng ikapo, utos talaga ng Diyos. At tama ang sabi ni Malakias, ninanakawan mo ang Diyos kapag hindi ka nagbigay ng ikapo. Kailan? Nung panahon ng mga Israelitas at panahon ng Levitical priest. Ayan. Ngayon, dahil nagbibigay sila ng ikapo noon, ngayon, ano naman ang nangyari dito sa New Testament bilang Kristiyano? Meron po kasing sinasabi rito sa 7 verse 12 na ganito. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. So yung pong kautusan iyon na ibinigay ng Diyos kay Moises para sa mga Israelitas noong ang ating Panginoong Jesucristo maging pari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yan pong pagkapari ni Melchizedek parang inihambing ang pagkapari ng ating Panginoong Jesucristo. At yan pong pagkaparing yan, hindi napapalitan. Eternal, siya ay priest forever. Noong siya na maging pari, ayon sa banal na kasulatan ng ating Panginoon Jesucristo, ito sabi sa Hebrews 7:12, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Kasama po sa kautosang iyon ang pagbibigay ng ikapo. Kaya yung sinasabi sa Malakias na dinadaya ang Diyos pag hindi nagbibigay ng ikapo, tama po yun. Kailan tama? Nung panahon ng mga Israelitas.
Pero nung panahon na ng mga Kristiyano, hindi na po tama yung magbigay na ikapo sapagkat hindi na po utos ng Diyos ang magbigay ng ikapo. Ano na ngayon ang utos sa mga Kristiyano? Dito po sa 2 Corinthians, chapter 9, verse 7. Ito po sinasabi, 1 Corinthians chapter 9, verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Dito po sa Bagong Tipan, hindi na po utos ang magbigay ng ikapo. Pero bakit po iginigiit ng ibang mga nangangaral ang ikapo? Kasi malakas pong pagkakita ng ikapo. Malakas na pagkakita ng ikapo. Kung minsan nga po, hindi lamang ikapo. Meron pang mga miracle seed faith, meron pang kung ano-ano pa, bukod pa sa ikapo po yun. Eh anong resulta? Abay nakakapagpagawa ng condominium dahil galing sa ikapo at mga miracle seed faith ng kanilang miyembro na pagkatapos maitayo ang condominium, yun ding miyembro na nagbigay ng ikapo ang kanyang bebentahan ng condominium na huhulugan ng miyembro buwan-buwan. Yung ikapo na kanilang ibinigay, ipinagpagawa ng condominium, pagkatapos nung ang condominium ay maitayo na dahil sa pagbibigay nila ng ikapo, yun ding the same na mga member na nagbigay ng ikapo ang bebentahan ng condominium, huhulugan nila buwan-buwan yung condominium na kanilang titirahan na ipinagpatayo yung kanilang ikapo ay huhulugan pa nila buwan-buwan. So yan po ang istorya, kaya napakaraming gustong-gustong ikapo. Meron pong grupo na kung gusto mong mag-inquire, ang unang requirement, magbigay ka ng ikapo. Gusto mo maging preacher, magbigay ka ng ikapo. Kasi hindi ka pwedeng preacher kung hindi ka nagbibigay ng ikapo, ninanakawan mo raw ang Diyos. Totoo po yun, ninanakawan ng Diyos kailan? Nung panahon ni Moises, nung panahon ng mga Levitical priest. Pero nung panahon na ni Kristo, nang mapaltanan niya pagka-saserdote ng mga Levitical priest, wala na pong ikapo. Ang utos na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang magpapasya na yung ating puso. Ako na may nagtataka doon sa mga nakilakip sa Katoliko, kagaya po ng ating minamahal na si Brother Mike. Nakilakip siya sa Katoliko. Itinayo niya ang El Shaddai. Ang El Shaddai po ay may ikapo. Pero ang El Shaddai po ay nasa ilalim ng umbrella ng Roman Catholic na walang ikapo. Sa Katoliko po, hindi po nag-iikapo. Pero siya, kumbaga man siya ay nasa ilalim ng Katoliko at mga member ng simbahang Katoliko ang kanyang mga miyembro, ay inuobliga naman niya na magbigay ng ikapo ang mga tao. Bakit po? Ay kasi po nakakapagpayaman ang ikapo. Pero hindi po tayo nanunuligsa, ang ating po'y pagtatapat lang ng katotohanan. Kung iyan man po ay naari sa bandang huli, at sabi nung iba pag narinig ito na kinakalaban natin sila, hindi po ang kanilang kinakalaban na yung salita ng Diyos, sapagkat sa panahon po ni Kristo, hindi na po utos ang pagbibigay ng ikapo.
Ang utos na ngayon, magbigay ang bawat isa ayon sa itinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So my dear brothers and sisters, ay sana ba ako napapunta? Kung saan ako napapunta eh. Pero balikan nga uli natin, binabasa natin kanina doon sa aklat ng Roma. Roma 13 pala tayo eh. Yan po kasing pagpapasakop sa mga namumuno, utos yan. Katunayan, sabi nga doon sa Matthew, yung binasa ko sa inyo, Matthew 22 from verse 16. May nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo, matuwid ba na magbigay ng buwis kay Caesar o hindi? Kaya sinabi niya, bigyan mo ako ng isang dinaryo. Yung po kasing dinaryo, yun ang kumbaga sa atin ngayon ay parang piso kung sa Pilipinas. Ay kanino bang mukha ang nandyan? Sabi niya kay Caesar. So yung dinaryo pa lang yun belong to Caesar. Yun ang pambuwis. Kaya ibigay ninyo kay Caesar yung ganang kanya at ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. So ibig sabihin ni Kristo, hindi siya kumukontra o kumakalaban sa mga pamunuan o sa gobyerno. Ngayon, basahin pa rin natin. Dito sa aklat ng 1 Peter, si Pedro naman na itanong natin kung siya nagbibigay o aral ba ni Pedro na tayo pasakop sa mga namumuno sa atin. Basahin natin sa 1 Peter chapter 2 verse 13. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Maging sa hari na kataas-taasan. Maging sa hari nakataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti, inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. So utos pala talaga yung pasako. Itanong naman natin sa kay Pedro sa kanyang sulat kay Tito. Ayan, sa kanyang sulat kay Tito, chapter 3. Ito po sinasabi sa verse 1. Sulat po ni Saint Paul din ito eh. Sulat niya para kay Tito. Yun naman binasa ni Sister Shirley, Roman chapter 13, si Pablo rin po ang sumulat noon para sa mga tiga Romano. Sabi po rito sa aklat ng Tito, chapter 3, verse 1, ipaalaala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Kasi actually po, yung talagang government, yung gobyerno po, talaga pong iyan ay itinatag para sa kaayusan ng isang bansa. Ay kung wala pong gobyerno o namumuno sa isang bansa, magulo po ang isang bansa. Pero ang isa pong namumuno ay dapat unang-unay siya ang susunod sa batas na itinatag ng gobyerno. Kaya meron po tayong constitution. Ano nga ba yung nakalagay sa constitution? Meron tayong Philippine Constitution eh. Batay din yun sa Constitution ng Amerika. Ay sovereignty resides in the people and all government authorities emanates from them. Yun po yung nakasulat sa ating Philippine Constitution. Kaya ako naman yan alam ay kasi po nakapag-aral ako ng kapiraso. Nung ako pinag-aaral sa Maynila ay doon po kasi sa kursong pinuha ko
ay kailangan meron kang kapiranggot na alam sa batas. Kaya dapat alam mong i-differentiate ang murder sa homicide. Yung theft sa robbery. Paano mo i-differentiate yun? Yung robbery kasi, yan may violence. Ano? Yung theft, wala namang violence. Baka dinampot mo lang yung wallet ng iyong kapwa. Theft. Pero yung robbery, gumamit ka ng baril, pinasok mo ang bangko, robbery yun. Pagkakaiba ng murder sa homicide? Ang murder po, pinlano. May plano ang murder. Yung homicide, naglalakad ka, kinursunada ka, nagkaroon ng saksakan, nakapatay ka, homicide. Pero kapag ka po ang isang krimen ay naganap sa sasakyan, automatic po yun, murder. Wala kasing tatakbuhan ng tao eh. Hindi siya makakaiwas, nasa loob ng sasakyan. So, iyan po, yung kapiranggot na pag-aaral ko, yung pagkaintindi ko, ayun, ang aking pagkakwa. Kaya, yung pong namumuno, dapat pasakop. Dapat po kasi pasakop. Pasakop sa batas. Unang-una siya ang presidente o yung pinakamataas ang unang pasasakop sa konstitusyon, sa batas. Yan po yung pangunahing batas ng bansa. Ayan. At dito kahit sa Biblia naman, sinasabi na kung ikaw ay maghahalal, meron po kasi mga pamantayan ng pagpili ng mga magiging leader. Ang Biblia po nagtuturo kung sino yung iyong iahalal. Kahit sa ating kapanahunan, ito ang dapat na maging pamantayan. Ayan. Ito po sinasabi sa paghahalal ng mga namumuno. Baka tayo'y boboto. Dapat alam natin kung ano yung background ng ating iboboto. Basahin natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 16, verse 18. Ang sabi po rito ay ganito, you shall appoint judges and officers in all your towns that the Lord your God is giving you according to your tribes, and they shall judge the people with righteous judgment. Ayan, yung mga ihahalal natin dapat ganito. You shall not pervert justice. You shall not show partiality. And you shall not accept bribe. Yan po kasi yung mga katangian ng mga dapat na ihalal nung panahon po ni Moises. At hanggang sa ngayon, napakagandang i-apply ito. You shall not accept bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and subvert the cause of the righteous. So kahit po ang Biblia, mayroong pamantayan. Ang Diyos, may pamantayan kung sino ang ating ng pagpili ng magiging presidente natin, ng magiging congressman o senador, mayor. Shall not accept bribe. Sa atin po kasi sa Pilipinas, yung mga suhul, usong-uso po sa atin yan Partiality, walang kinikilingan, pantay. Ayan. Hindi dapat i-pervert ang justice. Ibibigay mo yung hustisya sa nangangailangan. Maging sino man siya, kailangan yung hustisya. So my dear brothers and sisters, makikita natin po na talagang gusto ng Diyos na tayo ay pasakop sa mga namumuno. Dito po sa Titus chapter 3 verse 1, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work.
No, kasi po, lagi natin iisipin, bawal pala yung mang-api ng ating kapwa kasi mananagot ka sa ating government, mananagot ka sa hustisya ng tao, sa gobyerno ng tao. Bawal pala yung magnakaw, bawal ang pumatay kasi ikaw ay sigurado magkakaroon ka ng kaso. Kaya yung ang gobyerno ay inaatasan ng bawat tao na nasasakupan nito na pasakop sa kanilang mga pamahalaan na nagaganap. Kung tayo'y Pilipino, ay di pasasakop tayo sa ating presidente. Kung ikaw naman ni British citizen, pasasakop ka rin dito sa batas ng Great Britain. At kung ikaw naman ay nasa Africa, ay di pasasakop ka kung aling bansa ro sa Africa na ikaw ay doon naninirahan. Madaling salita, pasakop ang bawat isang Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano, inaatasan ka ng Diyos. Tungkulin po ito na tayo maging pasakop sa mga nakakasakop sa atin. So my dear brothers and sisters, utos ito ng Diyos. At bilang isang Kristiyano, dapat kung anong itinakda ng batas ng pamahalaan natin ay ating susundin. Ay meron po kasing batas ang tao na kung minsan ay hindi naman batas ng Diyos. Kagaya po ng batas ng diborsyo. Meron po kasing mga pamahalaan na merong diborsyo. Tayo naman, dahil sa tayo Kristiyano, ang batas natin, batas ni Kristo, na hindi dapat hiwalayan ng asawa ang kanyang asawa. Ang madaling salita, hindi rin naman kumakalaban ng tahasan yung batas ni Kristo sa batas ng gobyerno na nagpapahintulot ng diborsyo. Kaya bilang mga Kristiyano, higit nating sundin ang kalooban ng Diyos kaysa kalooban ng gobyerno pagdating sa mga bagay na ganon. Na alam naman natin na kahit hindi natin na kung ating susundin ang kalooban ng Diyos, hindi rin naman natin nalalabag ang batas ng tao o ng gobyerno. So my dear brothers and sisters, ito po ay pagpapalalim ng ating pag-aaral. Alam po ninyo sa Biblia, meron sinasabi si Saint Paul sa mga tiga-Korinto. Ang sabi po niya ay ganito. Ayan. Sa mga tiga-Korinto po ito sinasabi. Hindi. Ito po. Sa mga tiga-Hebreo po pala ito sinasabi ni Pablo. Ang sabi po rito ay ganito. Therefore, let us live the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washing, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and the eternal judgment. And this we will do if God's permit. Ay sino po ba ang kausap ni San Pablo rito? Na kung tatagalugin natin, tagalugin nga natin ito. Dito po sa ang bagal nitong aking app na Tagalog. Dito po sa aklat ng Hebrew chapter 6. Hebrew chapter 6. Ayan. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay
at ng paghukom na walang hanggan. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Alam ninyo, yung mga kapatid na kapatid na Hebreo dito sa sulat ni San Pablo, ito po'y matagal ng tigapakinig ng salita ng Diyos. Matagal na po itong kasama ni San Pablo. Kaya sinabihan niya, kaya tayo'y tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ano pong ibig sabihin dito ni Pablo? Kapag ikaw ay grade 4 na, wag mo nang balikan yung aral ng grade 1. Kapag ikaw ay kolehiyo na o high school na, wag ka nang bumalik ng aral ng elementarya. Kasi mataas na ang iyong antas ng natututunan. Ay kung ikaw ay pabalik-balik sa number 1, pabalik-balik ka sa simula, hindi ka na makaabante. Walang pag-unlad ang iyong karunungan at kaalaman. So, ninanais ni Pablo sa sulat na ito na umunlad sa kaalaman ang kanyang mga kapatid na Hebreo. So, kaya ginawa niya ang sulat na ito, natigilan na yung mga unang simulain ng pagsasalita tungkol sa aral ni Kristo. Kasi gusto ni Pablo na umunlad ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. In the same way, tayo rin, my dear brothers and sisters, ang tagal na nating naririnig yung mga tungkol sa ikapo at hindi natin napapag-unawa ng lubos na ang ikapo pala para doon sa mga Israelitas at sa ating kapanahunan bilang Kristiyano, hindi na utos ang ikapo, kundi kung anong ipinasya ng ating puso. Kaya kung meron darating sa atin na magke-claim ng ikapo, ay yan po ay mga bulaang propeta na ninanais lang na pasaganain niya ang kanyang sarili. Hindi sila after sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi sila'y after sa pagpapayaman ng kanilang sarili. Kaya tama yung sabi ni Saint Paul pala. Ang sabi rito sa dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Yung pong salita ng Diyos, pwedeng ipangalakal yun eh. Kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. So, yung po, meron po pala talagang kinakalakal ang salita ng Diyos. At napakagaling na pangangalakal ng salita ng Diyos yung aral ng ikapo. Talaga namang itinuro at yun ay utos ng Diyos sa aklat ng Malakias. Pero bakit pinapractice pa rin ng mga Kristiyano ngayon samantalang yun ay utos sa mga Israelitas? Bakit itinuturo pa rin sa Kristiyano ay utos yun sa Israelitas? Na ang mga Levitical priest ang intended na tulungan na ikapo. Ngayon naman may iba na ang pari natin at si Kristo na. Kaya dapat maging mapagsuri tayo, my dear brothers and sisters. Dapat ayon lang sa salita ng Diyos ang ating susundin. Kailangan tayo lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos upang maiwasan natin ang pagkaligaw. Kasi maraming mga nagtuturo ng hindi talaga binabasa yung mga salita ng Diyos na ating pinagninilayan every time na tayo ay nagsasalita o nag-aaral ng kanyang banal na salita. So my dear brothers and sisters, dito sa aklat ng Mateo, mahirap po kasi pagka yung ating mga nagtuturo sa atin hindi masyadong biblikal. Na halimbawa ay bulag sa salita ng Diyos, masama po yun.
Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 15:14, ang sabi po rito ay ganito, pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. So tingnan natin kung yung nagtuturo sa atin ay bulag. Bulag saan? Sa salita ng Diyos. Pagka bulag ang nagtuturo sa atin, tayo may bulag na, ay bulag pa nagtuturo. Saan tayo pupunta? Kapwa tayo mahuhulog sa hukay. So maging maingat tayo sa nagtuturo sa atin. Kailangan tayo mapagsuri. Actually, yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, lumalalim yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. At yan naman ibinabahagi ko sa inyo ang kaalamang yan para tayo maging mapanuri. Hindi para sa aking kapakinabangan sapagkat wala naman akong pinapakinabang. Kung ako'y pakinabang ko yung aking gusto, di itinuturo ko yung ikapo. Hindi ko nga itinuturo yung ikapo sa inyo. Ibig sabihin, hindi pakinabang ang gusto ko. Ang aking layunin ay kaligtasan ng inyong kaluluwa at hindi tayo maloko nitong mga taong nangangaral ng ikapo na after lang sa ating pera. So my dear brothers and sisters, ito po'y itinuturo ko sa inyo sapagkat kayo po'y minamahal kong kapatid. Hindi ko ito itinuturo kung kani-kanino. Kasi lalabas na pagka ako'y nagturo nito sa labas, sasabihin ako manunuligsa ito ng iba. Pero ito'y itinuturo ko sa inyo sapagkat alam ko kayo'y malaguna sa pananampalataya dahil sa ating pag-aaral ng kanyang banal na salita, kaya ninyong tanggapin ang mga salitang ito. Babasahin ko nga sa inyo, Hebrew chapter 5. Hebrew chapter 5. Verse ito. Kasi yung mga tiga-Hebreo, talaga yun yung malalaguna ang pananampalataya. Hebrew chapter 5 from verse 12. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa katuwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasasanay ang kanilang mga pagramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Ang pagkaing matigas, yung aral na malalim, para sa inyo yon, mga minamahal na magulang at kapatid. Pag ang mga aral na iniaral ko sa inyo, my dear brothers and sisters, ay iaaral ko doon sa grupo ng aking pinanggalingan, ay baka tadyakan nila akong palabas. Mga gagalit sila sa akin. Pero kayo, salamat sa Diyos. Yung mga aral na ipinararating sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng inyong lingkod na walang kwenta ay natatanggap ninyo, my dear brothers and sisters. Anong ibig kong sabihin? Lumalago na kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Dalangin ko na huwag kayong titigil sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos upang lumago ng lumago, madilig ng madilig ang ating pananampalataya kay Kristo, lumago ng lumago hanggang sa ito'y magbunga at maraming mga taong makinabang ng bunga ng ating malagong pananalig sa Diyos. Ang paglago po ng ating pananampalataya ay yung pagiging buhay. Yan. Kasi ang taong ang katawan na walang espiritu, kung paano ang isang katawan walang espiritu ay patay, ang isang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pagiging buhay po ng isang pananampalataya ay sa pagiging
Ang paglago po ng isang pananampalataya ay sa pagiging buhay. Anong ibig sabihin ng buhay? Ang isang puno, pag lumago mula sa buto, nagkakaroon ng dahon, nagkakaroon ng sanga, yumayabong ang mga sanga, napuproning ng salita ng Diyos, namumunga ng marami, at sa bandang huli, maraming nakikinabang sa paglagong iyon. Dahil ang mga taong nakapaligid sa atin, nabibiyayaan na mga biyayang galing sa Diyos, bunga ng ating paglago ng pananampalataya sa Kanya. So my dear brothers and sisters, nawa ay nakapagbukas ng kapiranggot o kapiraso yung mga aral na ito ng salita ng Diyos. Dapat tayo maging mapagsaliksik sa Kanya mga banal na salita. Ang mga aral ng salita ng Diyos ay napakayaman at makapangyarihan. Yung pong salita kasi ng Diyos makapangyarihan yun eh. Yun po ang nagpapabago ng tao. Yun ang nagpapabanal sa isang tao. Hebrew chapter 4 verse 12. Ayan po sinasabi sa verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya mapapansin nyo pagka tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, akala ninyo alam ko yung nagaganap sa inyong buhay. Hindi ko alam yun. Yung salita ng Diyos ang nakakasaliksik ng inyong mga puso. Bakit anya pagka nagsalita si Brother Albert bumasa ng Biblia, parang ako yata yung pinatatamaan nito. Hindi po ako yon. Hindi ko alam ang pinagdadaanan nyo. Pero alam ng salita ng Diyos ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, ang puhunan natin upang tayo lumago sa pananampalataya, magpatuloy tayo sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Kung tayo grade 2 ngayon, mga ilang panahon lang magiging grade 3 tayo, magiging grade 4, hanggang sa tayo makatapos ng karera sa Panginoon. At ang sukdulan ng pagkatapos ng karera, yun na po'y pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yun ay bahagdan ng pagiging banal sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yan po'y kapangyarihan ng Diyos, yan ang kapangyarihan upang pabanalin ang isang tao at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nawa ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang pag-ibig ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya ng dapat na hindi
Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito dahil muli na naman po kaming nagkasama-sama ng aking mga kapatiran sa sa aming pakikinig na inyong mga banal na salita. Mahal na Diyos, humaharap po kami sa inyo ngayon pag nagtatapos ang aming linggong pagpupuri at pagsamba. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sa biyayang ibinahagi ninyo sa amin sa buong linggo. Panginoon, kami ay humihiling sa inyo na patuloy na gabayan ang aming mga puso at isipan. Tulungan ninyo kaming maging tagasunod ninyo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ipagkaloob ninyo sa amin ang kapangyarihan at karunungan upang masunod ang inyong mga utos at gabay. Lubos kami nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at biyaya na hindi namin nagawang matumbasan. Sa pag-alis namin sa espasyong ito ng pagsamba, gabayan ninyo kami sa aming mga tahanan at mga gawain sa labas ng simbahan. Palakasin ninyo ang aming pananampalataya at pag-asa at palawakin ang aming pag-ibig sa kapwa. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa amin, Panginoon, at hiling ko po, Panginoon, na naway ng malakas na pangangatawan at malayo sa lahat ng mga karamdaman, Panginoon. Kaming lahat po, Panginoon, ng aking mga kapatiran dito, mga pamilya namin, naway patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, sila Brother Albert at Sister Shirley, Panginoon, na sila po ang pinakaama namin at pinakaina namin sa aming gawaing ito, Panginoon. Humihiling po kami sa inyo, Panginoon, ng taos-puso, Panginoon, na naway patuloy niyo po silang gabayan, hipuin, Panginoon, sa ang kanilang mga pansarili, mga karamdaman, Panginoon. Ilayo niyo po sila lagi, Panginoon, naway patuloy niyo po silang bigyan ng lakas ng pangangatawan, lalo na si Brother Albert, na siyang nangunguna sa amin, Panginoon, sa pagbabahagi sa amin, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Lord. At naway mas marami pa siyang matuklasan, Panginoon, na mga inyong mga banal na salita, Panginoon, na ibabahagi niya sa amin, Lord. At kami po, Panginoon, ay taos-puso pong makikinig at sikapin naming masunod namin ang inyong kagustuhan, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Lord. Hugasan niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo upang kami po ay karapat-dapat na tumanggap ng inyong mga banal na salita at tumbasan po, Panginoon, ang inyong kabutihan, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari sa buong mundo, Panginoon. Naway maging maayos na din po, Panginoon, pati ang aming bansa, Panginoon, at maging mapayapa na, Panginoon, ang aming bansa at naway maging maayos na po, Panginoon, ang buhay naming mga Pilipino, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, dito sa bansang aming kinatungtungan, Lord. Naway lagi niyo rin po kaming gabayan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kayo po ay nangangako na hindi niyo kami pababayaan, kaya tutumbasan din po namin, Panginoon, ang inyong pangako na yan, na kami po ay magsisikap din upang kami rin po ay makapaghanap buhay ng maayos at makatulong din po kami sa aming mga kapwa na higit na mga nangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa linggong ito at naway muli, Panginoon, sa susunod na linggo, Lord. Lord, isang hiling ko pa rin po pala, Panginoon. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa inyong paggabay sa aking mga anak, Panginoon. Paggabay ninyo sa kay Sister Susan na siyang kasama nila sa pagbiyahe, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa kanila, Lord, na nakarating sila sa bansang kanilang paroroonan, Lord. At sa ngayon, Panginoon, patuloy din po akong humihingi, Panginoon, sa inyo ng tulong at gabay, Panginoon, na sila po ay makahanap kaagad ng mapapasukan na trabaho, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kayo ay nandyan palagi sa kanilang tabi, Panginoon. Kayo po ay nakasubaybay palagi sa kanila, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po matutumbasan, Panginoon, ang
inyong kabutihan sa amin. Kaya hindi ko rin po alam, Panginoon, kung paano po ako magpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon, isinasamo namin ang aming mga hiling. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa isang linggo po mga kapatid. Have a blessed week ahead. God bless us all.